nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa lahat na nakikinig. Ako nga pala si Danny, isang advertising graduate. Currently working sa isang ad agency habang nagmamasters ng psychology sa UP Diliman. Matagal nyo na akong listener since 2014. Lagi ko kayong pinapakinggan tuwing thesis namin. Bit of background myself. Bata pa lang ako, top student na ako at walang takot mag-participate sa mga school events. Kaya naman kilala ako bilang isang go-getter. Tukso pa nga sa akin minsan, what Danny wants, Danny gets. Kaso nga lang, masasabi ko na kabaliktaran ang nangyari sa kwentong isishare ko sa inyo. Dahil may nakilala akong lalaki na nagpasakit ng ulo at puso ko. Ay, Danny, gusto naman ang dating life natin. Ginamit mo na ba yung app na sinabi ko sa'yo? Ay, heto ka na nga. Ang boboring nila. Tapos yung iba, alam mo na fling lang talaga yung gusto. Nakakadiri, as in. Wala man lang hayo kaya hello. Ay nako. Sinabi mo pa. Sa panahon ngayon, face cam agad ang hanap. Sherry, kilala mo naman ako, di ba? Open akong tao. Wala akong problema kung fubo ang hanap nila. Pero ngayon, gusto ko lang talaga ng genuine relationship. Ang aalat nyo naman. Baka mahawa pa yung barbecue sa kaalatan nyo. Nagkikita-kita tayo para kumain, hindi para pag-usapan yung mga dating apps na yan. Oh, sorry na. Chill ka lang, Mond. Oo nga. Minsan lang kami makapagkwentuhan itong si Danny ng harapan, no? Sige na. Seryoso. Ang dapat pinag-uusapan natin yung schedule natin sa pag-uwi sa probinsya. Bis ka na ng mga tao doon. Puro kasi thesis inaatupag mo. Kailangan mo rin mag-relax, no? Alam ko naman yun, kaya nga I made sure na makakauwi talaga ako ngayon. Kinailangan ko lang talagang tapusin yung requirements ko. Tsaka yung jowa-jowa, mag-chill ka muna. Oo nga, pero syempre, miss ko na talaga magka-jowa, di ba? Yung after a stressful day, may taong makakausap at aalagaan ka. Alam niyo yun? Well, malay mo bago tayo makauwi ng probinsya, makita mo yung hinahanap mo. Kaya nga, baka naman may kakilala kayo dyan. Sakto, speaking of kakilala, heto pala oh. Heto magaling magpaikot eh. Chris! Grabe naman siya magpaikot. Oh, musta? Ayos pre, kanina ka pa namin iniintay. Kanina ka pa namin iniintay ka dyan eh. Kanina mo lang din ako niyaya. Game ka naman palagi sa mga biglaan eh. Danny, eto nga pala si Chris. Tropa at classmate ko sa med school. Si Danny nga pala, tropa at kaklase ko nung high school. Kaprobinsya ko din to. Hi, Chris with a K. Dapat kasi Christina eh, kaso lalaki yung lumabas. Kaya ito, ginawa na lang Chris to. Okay, ako. Teka, hulaan ko. Daniel, dapat kasi akala nila lalaki anak nila tapos ginawa nilang Daniela? Muntik mo na makuha, pero parang gano'n na nga. Danilo talaga, kaya Danny for short. Lalaki kasi gusto ng parents ko pero ito, babae lumabas. Kaya pinangatawanan na lang nila na Danilo, kaya Danny nickname ko. Sagwa ba? Wow, matigas siguro ulo ng parents mo, no? Oo, minana ko nga eh. Diba, nagkakamubutihan na kayo ha. Teka, Chris, yung pinapatulong ko nga pala sa'yo na project ko. Bas muna tayo para mapag-usapan natin ng mabuti. Ito naman, kinuha mo naman siya agad. Balik kayo agad, ha? Saglit lang to. Nakita ka lang yung pogi. Excited ka naman agad. Uy, nagbibiro lang ako. Baka seryosohin mo ako, Chris, ha? Ay, nagbibiro ka lang pala. Sayang naman. Biro lang na nagbibiro ako. Totohanin mo na lang. Hoy, ang bilis ng mga batuhan nyo, ha? Itong si Danny talaga, ang bilis kumilos. Ito naman si Chris. Diyan din, parang walang inaantay na. Oy, Cherry, tama na. Friendly lang ako. Dami mo naman kagad kinikwento eh. Tara nga, Raymond. Uy, Cherry, bakit hindi niyo sinabi sa akin na may cutie palang kaklase itong si Raymond? Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Ah, gusto mo si Chris? Totoo ba? Oo, friend! Ang gwapo kaya. Moreno na K-pop yung datingan niya, tapos nakakatawa pa siya. Tapos kaya pang makipagsabayan sa akin, friend. Baka naman. Friend, nako. Oo, madami nagkakagusto dyan, pero masasaktan ka lang. Ay, why? May girlfriend na ba siya? Hindi naman sa ganun, pero komplikado kasi yung kaibigan namin. May telenobelang pangako yan. Mahirap panindigan niya si Chris kasi puso niya nakapako na.
ba yan? Di pa nga ako nakakagalaw na agawan na agad. Oo, nakailang reto na nga kami dyan para lang kalimutan niya. Pero willing to wait pa rin si Shunga. Wow, ang tatag ah. Yun na nga eh. Mismong si girl na nga nagsabi na baka pinag-aantay niya masyado. Pwede naman daw siya makipagkita pero laipek mga nakikilala niya. Mukhang na-chismis mo na kay Danny ah. Tagal niya nang hinihintay yun. Pakiramdam ko nga gagraduate pa kami bago makamove on yun. Oh, saan na si Chris? Nag-CR lang muna. Kayo naman kakakilala niyo pa lang, chismis na agad inuna. Itong si Danny mukhang interesado. Interesado, saan? Sa'yo? Joke lang. May bagong drink kasi dito na gusto ko itry. Di ba, guys? Oo, mukhang masarap Mukhang mapapadami inom natin ngayon, Chris. Ba, lalaban tayo dyan. Oh, Danny, shot! Oo ba? 3, 2, 1, Cheers! Ano na ako ha? Salamat nga pala sa libre ninyo. Sarap dito. Buti nahanap yung tong Korean barbecue na to. Si Danny actually nakahanap nito. Ako pa ba? Magaling ako pumili at alam ko kasi yung taste ko. Mataas standard dito ni Danny at kapag may gusto yan, di yan titigil. Oo, parang hirap pala pasahin ito ng si Danny. Uy, hindi ah. Simple lang ako. Ikaw nga, okay na sa akin. Ha? Okay ako? Wala, sabi ko nandiyan na taxi mo. Bye, Chris! Chris, ingat ka sa kaibigan natin Ha? Kaya ko yan. Kalalaki kong tao Sure ka, ha? Ingat, Chris! Bye, Chris! Yung friend nyo, nakakatuwa siya. Saka ang confident niya. Ano number niya? Nako, ayan na nga, hiningi na yung number. Kapag interesado, wala na. Sigurado ka ba dito? Kasi kung umiyak ka at maproblema, ikaw ay may kasalanan dyan Oo, ako pa ba? Tsaka ayaw niyo yun. Tulungan ko siya makapag-move on. Sige friend ha, first love niya kasi yung kinukwento ko. As in high school sweetheart. Naplitan lang silang mag-LDR kasi nag-aral sa Australia sa Sheena. Sheena pala. Naku, edi palitan natin. Di problema sa akin yan, kaya bigay mo na sa akin number niya. Alam naman natin na di lahat ng first love tumatagal A much more matured woman like me can help him. Nako, bahala ka. Ilang beses na naming sinubukang ireto yan. Sa mga dating app, kaibigan, sa mga bar. Pero wala talaga. Well, ikaw naman yung may alam sa human behavior dito bilang isang psychologist. So baka ikaw palang sagot sa problema ni Chris. Naman! Siguraduhin ko na ako magiging sagot. Antayin nyo lang. Nung mga panahon na yon, naging goal ko na talaga na makuha ko si Chris. Naging challenge na lang din sa akin tong first love niya. Aba, di naman ako papayag. Base sa mga kwento ng barkada ko, pakiramdam ko, di pa nakakakilala si Chris ng babae na sasamahan siya hanggang sa dulo. Nagsimula nga ito sa isang araw na wala akong magawa nung mga panahon na yon at naisipan kong magparamdam kay Chris. Ha? Paano hindi ka pwede? Matagal na nating napag-usapan to Sorry na talaga sis, may biglaang ganap kasi ako. Mas importante ba yan sa pagpunta natin sa perya? Oo may pinapagawa kasi ang mama ko sa akin. Need ko na matapos yun agad. Kulang ang isang araw para matapos kong lahat ng yun. Baka naman kaya mong tapusin lahat bago yung lakad natin. Sige na naman, Cherry. I've got nothing planned that night. Sorry talaga, Danny. Sobrang dami lang kasi nang gagawin ko and feeling ko, bagsak ako agad pag natapos ko to. Sorry. Grabe ka sis. Sobrang tagal na nating naplano to tapos ngayon ilalaglag mo ko. Sorry na talaga. Okay, fine. Thanks sis. Ikaw Mon. Don't tell me hindi ka rin pwede. Ako? Oo, ikaw. Hindi rin ako pwede. Ano naman ang reason mo? Sasama ko si Cherry. Ay, ano ba yan? Wala talaga kahit isa sa inyong sasama sa akin. Lungkot naman nun. Guys, hindi nyo ba nakikita kung gaano kasadang pumunta sa perya ng mag-isa? Baka naman open pa yan the following night.
Risked mo na lang. Promise, sasama kami ni Mond. Good idea yan. Paano good idea? Last night na ng perya bukas. Oh, sorry talaga sis. Same, sorry din Danny. Wala nang magagawa yung sorry nyo. Aaura yung beauty ko sa perya mag-isa. Bawi na lang ako sa'yo, Danny. Plan tayo ng girls' night, okay? Pwede ba ako sumama dyan? Girls' night nga eh. May nakita ka na bang girls' night na may kasamang lalaki? Aber, Mond? Oh, sorry na. Basta, promise, Danny. Bawi ako sa'yo. Ay, okay. Basta sabi mo yan, ha? Promise. Cross my heart. Hope not to die. Yan na, nag-promise ka. O siya, sige na. Baka maabutan pa tayo ng pila sa jeep. Bilisan natin. Grabe, sobrang bored na bored ako tonight. Ano kayang pwede kong gawin? Nasulat ko naman na lahat ng kailangan kong isulat eh. Nasend ko na rin lahat ng mga documents ko. Ano pa bang meron? Ay, dapat pala hindi ako nagmadali sa pagtapos ng mga tasks ko eh. Ayun tuloy, wala akong magawa. Teka, asan na ba yung phone ko? Ito. Ay, sobrang boring. Wala bang tao dyan na pwede akong kausapin now na? Kahit sino no. Wait, tama siya nga. Teka nga. Hello? Hello? Sino to? Chris, hello. Danny to. Oh, Danny, ikaw pala. Napatawag ka. Ano kasi may itatanong sana ako sa'yo. Itatanong, ano yun? May gagawin ka ba bukas ng gabi? Bukas ng gabi, parang wala naman. Mayroon lang ako sa early morning pero aside from that, wala naman. Anong meron? Yun, baka gusto mo namang sumama sa amin na magperya. Ha? Perya? Yeah, last night na kasi nung perya bukas eh. Tawag dito, balak naming pumunta nila Cherry. Naisip ko lang naman na, alam mo na, baka gusto mong sumama. Ganun ba? Sige, pwede ako. Wait, talaga? Yeah. Kaka-excite naman to. Saya natin Siyempre naman. Sasama ka bukas eh. Happy kid na talaga ako. Na-imagine ko na lahat ng gagawin natin bukas. Talaga ba? Oo kaya. Okay, so just send me the details then I'll see you tomorrow night, okay? Okay, sure. May gusto ka pa bang sabihin? Ha? Sabi ko, may gusto ka pang sabihin. Ha? Ano? Ako may gusto sa'yo? Wala Iba ka rin no? Do you want to tell me something else? Sorry, sabaw moments. Okay, so, paano? See you? Chris, wait. Anong favorite color mo? Ako, color, blue. Okay, blue, sige. Mahilig ka ba sa mga pabango? Pabango, hindi masyado. As long as hindi sobrang overbearing, I guess okay lang. As long as hindi overbearing. Okay, last question. Shoot. Susunduin mo ba ako bukas or magkikita na lang tayo doon? Susunduin? Oo, baka lang trip mo kung sunduin. Alam mo na, okay lang naman kung hindi pwede. I guess magkita na lang tayo doon. Kasama mo naman sila Cherry and Raymond, right? Oo nga pala. Okay, sa perya na lang tayo magkita tomorrow night. So, paano? Bukas na lang. O baka may questions ka pa? Wala na, I'm good. Okay. Danny, may gagawin pa kasi ako eh. I'll see you guys tomorrow night, okay? Okay, see you. Yes! May kadate na ako para bukas! Shucks! Ano kayang dapat isuot ko bukas? Bahala na. Ang importante, may kasama na ako at si Chris pa. Danny, this will be a night you'll always remember.
Gaya ng sinabi ko kanina, nakukuha ko ang gusto ko. Heto ka na nga, makakadate ko na agad ang newfound crush ko na si Chris. Masaya ako na super game naman tong si Chris na makipagkita sa akin. Though hindi ko sinabi sa kanya na hindi makakasama ang dalawa pa naming kaibigan sa quote-unquote date namin. Umaasa na lang talaga ako na hindi ma-turn off itong si Chris. Sino kaya si Chris? Kanina pa ako naghihintay dito ah. Tama naman yung address na binigay ko. I-message ko na kaya. Dani! Chris! Ayun, nakita din kita. Sorry dami kasing tao Hindi mo kasing hanapin. Ako mahirap hanapin. Sa bright red kong buhok na to, hindi mo makita. Bayan, ang hina naman. Kakulay mo kasi yung mga tent dito. Grabe ka naman, mas cute kaya buhok ko. Joke lang. Wait. Tayong dalawa lang ba? Oo. Okay. Nasaan sila, Cherry and Raymond? Busy sila. Oo, tama, busy yung dalawa. Siguro nagde-date din sila ngayon. Okay. Pero okay lang ba yun? Tayong dalawa lang? Oo naman, well sa akin okay lang naman. Ikaw ba? Mukhang ayaw mo No. Well, I mean, yes, okay lang sa akin na tayo lang. I guess, nabigla lang ako, pero like I said, okay lang naman. Naisip ko lang kasi na baka hindi ka comfortable kasi tingnan mo, puro nagde-date yung mga tao dito. Okay lang naman, edi let's make it a date then. Date? It's a date? Ay, sorry, awkward ba? Okay, fine. Aamin na ako. Gusto kong makipag-date sa'yo. Tonight, sa perya, tonight, date tayo. Okay. Bilis Parang kailan lang tayo nagkakilala tapos ngayon, date na kagad. Very forward, Ganito talaga ako I don't follow norms. Kung may gusto ako, sasabihin ko. Kung may gusto akong gawin, gagawin ko. Wala namang masama, di ba? I don't think there's anything wrong na magyaya ang babae sa lalaki ng date. Well, okay. So, saan muna tayo? Saan mo gustong simulan tong date natin? Gusto mo check natin yung carousel? After that, tignan natin kung anong pwede natin gawin dito. Okay ka makipag-date, Oo naman. Sabi mo nga wala namang masama. Enjoy na lang natin. Ay, alam mo, in fairness, nag-enjoy talaga ako. Salamat Sobrang biglaan to pero buti niyaya mo ako. Wala yun. Ako nga dapat mag-thank you kasi pinatulan mo yung trip ko Sa totoo lang, nung umpisa kinakabahan nga ako Niready ko na nga yung mga pepper spray ko Wow Hindi, biro lang. I'll tell you this though. I needed this. I needed a break from all the med school stuff. Kaya, salamat talaga. Wala yun. Kita ko nga yan kay Raymond kapag nagkikita kami. Actually, veterano na ako sa pag-set ng events. Lagi na lang talaga ako nag-aayos ng mga lakad. Ay, sana talaga iba naman mag-aya. Uy, parinig ba yan? No, di ako magaling sa mga ganyan Pero kapag may trip ka, sige, sasabayan ko. Oh, sabi mo yan Go! Lalo na kapag ganito na naka-arrange na lahat. Ang dali lang sumakay sa trip. Hirap din talaga akong mag-decide sa mga bagay. Minsan nga, kahit sa pag-order online, naabot ako ng 20 minutes. Seryoso ba? So talagang this is a perfect match pala. Oh, yeah, I guess it is. Okay, just to be clear, hindi naman sa lahat ng oras alam ko kung anong gusto ko, pero lagi akong sumusubok. Kahit minsan sa tingin ng iba na mali dahil wala lang sa norm natin. Pero ang importante, sumusubok ako at kung may mali, may matututunan naman ako. Parang to, gusto kita pero baka hindi mo ako trip. Pwede okay lang kung ganun. Pero teka lang, ano bang nagustuhan mo sa akin? Well, una, mabait at gwapo ka. Chinitong moreno kasi yung type ko. Tapos good vibes agad dating mo nung nagkakilala tayo. Nakakatuwa ka rin.
Kaya feeling ko magiging masaya ka kasama. Wow. Well, mahirap nga namang magpigil kapag ganito kagwapo at kamacho. Wow ha! Kahit ako nagsabi, ang kapal pa rin pakinggan. Joke lang. Pero salamat ulit ha. Na-appreciate ko to. Pero may sasabihin lang Si ako. Sheena ba? Oh wait, how did you know? Again, I always think ahead. Nag-investigate na kasi ako agad-agad kung may jowa ka. Ayun, sabi ng mga friends natin, wala kang jowa, pero take na yung puso mo. Talaga ba? Sila mo talaga? Yup. Pero, well, totoo naman yung sinabi nila. Actually, kaya ako kinuha yung course ito dahil sa kanya. Pero she went overseas. Wow! Believe na talaga ako sa'yo, ha? Yeah, ganun nga. First girlfriend ko kasi si Sheena since high school eh. We promised na we'll take up medicine ng sabay tapos antay namin ang isa't isa hanggang sa makagraduate. Pero ang tagal na nun, di ba? Balita ko as in freshman pa lang kayo nun. Yeah, honestly, bihira na lang din kami mag-usap pero hindi ko pa rin siya makalimutan eh. Willing to wait naman ako. Willing to wait for her kahit na. Ano ba yan? First date pa lang, broken-hearted na ako. Sorry! Alam mo, sinabihan na niya ako once na if ever I meet someone else, it's okay. Kaso lang... Hindi ka pa rin makamove on. Oo eh. Alam kong ilang taon na din nakalipas pero siya pa rin yung naiisip ko. Hindi rin kasi kami totally nagkaroon ng closure kaya nagbabaka sakali pa rin ako. Nag-drift apart lang talaga. Alam mo na, madalas problema ng mga LDR. I see. Pero again, open naman ako sa mga dates. Sa commitment lang ako medyo hindi makakommit, if that makes sense. Honestly, yeah. It makes sense. Date lang, no commitment. If okay ka sa ganon, edi okay din ako. Yeah. Shake hands. Okay, shake hands. Paano? Ang saya ng mga rides yung Ferris wheel, sobrang bilis. Mahihilo ka muna, imbis na ma-relax eh. Oo nga eh. Ang bilis-bilis pati yung carousel. Kaya exciting din talaga mga pere ang hindi mo alam kung anong i-expect mo eh. Well, nandito na tayo sa sakayan. Saan ka ba? Ako, diretso sa apartment lang. Ikaw? Diretsong uwi na rin ako. O, ito na yata yung nabook mong ride. Oo. Chris? Bye. Bye. Loving you, it's so natural, like my heart was built for two. Touching you, you know me like my soul is see-through. Loving me, come and try out, might just make you crazy. Like gravity, you're pulling me towards your body. Is this even real? Tell me what you're feeling about us, 'cause I've got a lot to discuss. Something trying to hide, but I'm feeling inside.
control. Oh, you're all I want now. No need to be nonchalant. How do I begin unraveling all the secrets within? Is this even real? Tell me what you're feeling about us. Cause I've got a lot to discuss. Something trying to hide what I'm feeling inside. Loving you, yeah. It's all I wanna do is to be with you. Loving you, yeah. It's all I wanna do. Loving you, it's just me and you. It's just you and you. It's just you and you and you and me. It's just me and me and me and Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Aggressive. Kahit alam kong hindi pa tuluyang bukas ang puso ni Chris, pinagpatuloy ko lang ang pakikipag-date at text sa kanya. Nagkaroon kami ng situationship. Madalas ko siyang nakaka-text at eto na nga. Nahuhuli ako ng mga magulang ko na mas masaya ako nung umuwi ako sa amin. Kaso nga lang, medyo strict ang parents ko. Sabihin na lang natin na hindi sila kasing liberal ko. Medyo traditional sila, lalo na when it comes to courtship or dating. Kaya naman nung kinumpronta ako ng tatay ko if may boyfriend ba ako, I knew that I needed to tell him about Chris. Anak, pwedeng patulong dito sa mga hugasin? Anak! Tignan mo ito. Tumatawa mag-isa habang nagsiselfon. Anak! Ay, kabayo! Ay, tayo naman eh. Mukhang napapadalas ang ngiti mo sa cellphone. Finally, may nanliligaw na ba sa'yo? Parang gano'n na nga, tay. Parang ganun. Getting to know stage lang kayo, no? Imbitahin mo na dito para makilala na rin namin. Bilis naman, tay. Kami din kakakilala pa lang. Bakit hindi? Para naman alam na natin agad yung ugali niya. Kung mapapagkatiwalaan ba siya. Okay na, tay. Wag natin siya i-pressure. Ako naman tong nagpapakyut at nangungulit sa kanya. Ha? Nagpapakyut? So, ikaw yung unang gumalaw o nagpapansin doon sa lalaki? Naku, ito na naman tayo. Anak, alam ko naman matalino at matapang ka, pero mahirap yung ganyan. Ay, ang hirap sabihin pero... Tay, sabihin mo na. Alam ko na gusto mong sabihin. Sorry anak, pero kababae mo kasing tao. Tapos ikaw yung nagpapakyut dyan sa lalaki. Ba't ganun? Mayaman ba yan? Gwapo ba yan? Tay, sorry ang babaw naman ang tingin mo sa akin, tay. Ang pangit pakinggan. Hindi siya mayaman pero yes, natipuhan ko siya. Gusto ko siya kaya ako yung unang nagpapapansin sa kanya. Masama ba yun? At eto nga friendly dating kami. Natatakot lang akong masaktan ka. Mahirap sa ganyan parang ikaw yung nasa alinlangan. Paano kung ayaw ka niya? Tay, kilala mo naman ako. Cum laude ata to, no? Ever since honor student ako. Alam mo yan, magaling akong tumansya. I know what I'm dealing with. Kung ayaw na niya, edi ayaw niya, no? Oh, ano bang nangyayari at parang seryoso yung usapan nyo dyan? Pinagsasabihan ko lang yung anak natin. Nalaman ko kasi na siya yung gumawa ng first move para makuha yung loob na itong lalaking katext niya ngayon. Ay nako anak ha, mahirap yata yung ganyan. Ay nako, itong dalawa ulit na naman ako. Nay, katulad ng sinabi ko kay tatay, ayos lang ako at kaya ko naman ng sarili ko. Nasa edad na ako, dating lang naman to Ay sus,
Magka-87 ka nga lang nun sa card, iniiyakan mo na. Itong dating pa kaya, sigurado ka ba dyan, Dani? Bata pa ako nun, Tay. Ngayon nga, pumasa lang ako sa thesis ko. Masaya na ako eh. Anak, ang gusto lang sigurong sabihin ng tatay mo hinay-hinay ka lang. Kasi hindi mo rin naman masasabi kung i-reject ka o may gustong iba yung lalaking yan. Nay, Tay, sasabihin ko uli. Kaya ko pong tanggapin kung anong mangyari. It's part of growing up. Sige. Pagkakatiwalaan ka namin, anak. Basta wag kang magsisisi kapag binalikan ko yon dahil pinaiyak ka. Tay, ang puso mo. Ako pa ba? Iiyak dahil sa rejection? Sus, sa dami ng mga proposals na nireject sa trabaho ko, wala na sa akin yun kung mangyari man yun. Nako, basta ha. Ingatan mo pa rin ang puso mo. Ay nako, kumain na nga lang tayo. Mabuti pa nga, Nay, Tay. Kayo na ba na kaibigan ko? Nakakailang date na kayo Ang sweet nyo nga tingnan tapos nag-holding hands pa kayo. May label na ba? Actually, hindi nga eh. Ang gulo nga ng kaibigan niyo. Palagi kaming magkausap at magka-holding hands pero kapag tinatanong ko na siya kung ano ba kami, ang sagot niya, kailangan pa daw niya ng oras. Ayoko naman siyang i-pressure. Bilang ako naman yung may gusto nito. So, more like FUBU? FWB kayo, ganon? Parang gano'n na nga. Nako, mahirap yan, friend. Bakit hindi ka maghanap muna ng iba? Naawa lang din naman kami sa'yo. Hindi na, friend. Gusto ko talaga siya eh. Sa akin okay lang at hindi naman ako nagmamadali magkaroon ng label. Masaya pa rin naman ako kapag kasama ko siya. Well, ikaw lang naman inaalala namin, friend. Oo nga eh. Gusto mo ba mag-usap kami ni Chris pagdating niya? Ay, wag na. Problema na namin to. Okay lang talaga sa akin. Advice na lang siguro na dahan-dahanin mo na lang din. Ay, naku. Para kayong nanay at tatay ko. Ganyan na ganyan din yung sinasabi. Uy, sorry. Late na naman ako. Naka-order na kayo? Ayan na pala si Chris Oo. Naka-order na kami. Nice. Kapag si Danny talaga, ang bilis ng kilos. Oo nga eh. Buti pa si Danny, alam talaga agad ang gusto. Yung iba kasi... Uy, Cherry, ano ba yan? Hindi, yung coworker ko kasi. Ang bagal pumili ng order palagi. Hindi alam kung anong gusto. Buti ka pa, Danny. Oo, nakwento mo nga yun, babe. Sakit sa ulo ng ganun. Ikaw na lang palagi yung gagalo para sa kanya. Ay, kawawa ka naman pala, Cherry. Hindi madali ka trabaho yung ganyan. Alam mo kung ako sa'yo, wag na lang samahan yung kumain. Oo, naawa na nga lang talaga ako sa sarili ko. Di ko nga alam kung bakit ko pa ginagawa yun. Kayo naman, baka naman doon lang siya mahina. Tapos, okay naman siya sa ibang bagay. Mabuti pa, kumain na nga lang tayo. Hayaan na lang natin yung coworker mo na yan. Baka nga naman tama si Danny at andyan na yung order natin. Gutom na ako. Uy, mga months na tayong lumalabas Nakwento ko na rin sa family ko na may kinikita ako ngayon. Baka gusto mo na silang makilala. Di ba parang ang bilis? I mean, Chris, nag-holding hands tayo kapag lumalabas. Nagsasex na nga tayo pero hindi pa rin sapat yun na makilala mo parents ko. Pero Danny, nag-agree naman tayo na openly dating lang muna tayo, di ba? Wala munang label yung usapan. So, parang ang bilis lang kung imimit ko na yung parents mo, wala naman tayong label. May tanong ako. Naiisip mo pa rin ba siya? Wow, out of nowhere Curious lang. Oo, naiisip ko pa rin naman siya. Nakukwento ko naman sa'yo, di ba, na may fond memories pa rin with Sheena. And ang hirap lang mag-commit kung lagi ko siyang naaalala. Gets mo yun? Pareho lang tayong mahihirapan kasi kung ipipilit natin I know. Tinatanong ko kasi gusto ko lang matansya kung saan ako dyan sa puso mo. Danny, believe me. Special person ka rin sa akin, pero... Pero mas special person pa rin si Sheena.
Oo na, alam ko naman. Sadyang mahirap lang talaga. Sinusubukan ko naman eh. Okay, sabi mo eh. Speaking of Sheena, may sasabihin rin pala ako. Uuwi kasi siya next month. Gusto mo ba siyang makilala? Ha? Uuwi siya? Para saan? Magbabakasyon siya dito eh. Magkakaroon ng mini reunion lang with old classmates. Baka gusto mo sumama. Sige. Tagal na rin natin siyang napag-uusapan. I guess it's time na makilala ko na siya. At para malaman ko, bakit hindi ka pa rin makamove on? Kahit naman ako, hindi ko alam eh. Nakailang subok na rin akong kalimutan pero first love never dies eh. Aray ko ha. Ay, sorry. Sabihan mo na lang ako kung kailan to para naman ma-prepare ko yung sarili ko bago ko makilala si Sheena. Hindi mo naman kailangan mag-prepare. Magugustuhan ka nun, mabait yun. Aba, dapat lang. Ako na nga itong nahihirapan eh. Pero salamat talaga, Dani. Mabait talaga yun and I think magugustuhan mo rin siya. Sana nga. I mean, naniniwala naman ako na maganda yung taste mo eh. Lalo't maganda rin naman yung dinedate mo ngayon. Oo, malalaman mo din pag nagkita kayo. Mga kamorkada, nakaramdam ako ng kakaibang kaba ng mga ilang araw bago makilala si Sheena. Hindi ako sanay na nakakaramdam ng ganito. Siguro nakakakaba lang din na wala kaming label ni Chris, kaya natakot akong mawala ang situationship na to. Pero I knew Chris needed his time para magkaroon siya ng closure. Confident naman din ako na he'll see that I'm the better choice. Pero may pakiramdam lang ako na baka mangyari ang kinatatakutan ko. O, inom lang kayo dyan ha. Balikan ko kayo at may mga dumarating pang guests. Sheena! Chris? Oh my God! It's nice to see you din. More than 5 years na. Mukhang nag-level up ang datingan mo dun ah. Mas lalo ka pang gumanda. Naman, syempre aside from academics, di ko pababayaan figure ko, no? Mukha nga. Ay, oo nga pala si Danny. Close friend ko. Hi, Sheena. Oh, hi Danny. Nice meeting you. Nice meeting you din. Finally nakilala na kita and ang daming kwento ni Chris tungkol sa'yo. Ay, ano naman nakwento nito? Ikaw, Chris, ha? Bakit hindi mo naman kinikwento tong si Danny? Ang ganda pa naman. Ay talaga, hindi niya ako nakukwento. Sa akin kasi puro magaganda yung kwento niya sa'yo. At totoo pala na napakaganda mo, para kang model. Huy, hindi naman. Ito talagang si Chris, nakakahiya ka. Bakit hindi mo naman nakwento na may ganito ka-cute at mabait na friend? Kasi busy ka palagi. Sus, hindi naman ako ganun ka-busy ha. Ikaw siguro tong busy dyan. Hindi lang kayo friends ni Chris, no? Yee, aminin. Well, dating kami. Openly dating. No label. I see. That's cool. Tara, inom muna tayo. Oo, tara. Madami pa tayo kailangan i-catch up eh. Bye guys. Ingat kayo ha. So, ulitin ulit. Daming bisita. Iba talagang sikat. Baliw. Siguro popular girl ka sa school, no? Oo. Panalo nga yun as prom princess nung 3rd year tapos queen nung senior. Grabe nga talaga. Wala na akong masabi. Tapos palagi pa yung top 5 sa ACADS. Ang dami nga intimidated kausapin siya. Ay naku, tigilan mo nga ako. Anyway, baka gusto niyong mag-hike? Tagal ko nang gustong umakyat ng bundok dito eh. Hike? Parang... Oo, tara. Dating gawi? Itong si Sheena kasi, mahilig siya mag-adventure. Ang dami na niyang nasubukan doon sa Australia. Oo, masaya at marami ka ring matututunan. Pero kung di nyo trip, okay lang ha? Ay, hindi. Okay lang. Matagal ko na rin namang gustong itry ang hiking. Kakayanin ko yun. Game? Oo, game tayo this weekend.
Chris, tara na, konti na lang, malapit na tayo. Chris, hintay, pagod na ako. Ano ba yan, Daddy? Sige na, iwan ka namin. Tingnan mo, konti na lang. Kaya mo yan. Dali guys, malapit na tayo sa summit. Malapit na ako. Uy guys, teka lang naman, hintayin niyo ako. Ay, sa wakas at naabutan ko din kayo. Kayo talaga parang hindi ako... 1, 2, 3, cheers! Cheers! Kasama. Danny, dali! Kanina ka pa namin hinihintay. Oo nga eh, hindi na kayo nakapag-antay sa sobrang excited nyo. Okay, 3, 2, 1... Cheers! Mukhang pagod ka na. Oo, pagod na talaga ako. Ang hirap pala makipagsabayan sa hiking, no? Gusto niyo ba ng tubig? Mayawa ko muna kaya ako. Wala ako ng tubig tsaka makain. Uy, Danny, pasensya na, parang kinuha ko ng oras mo kay Chris. Hindi naman, okay lang sa akin. Alam ko naman na special si Chris sa'yo at ganun din yung tingin ni Chris. Alam mo pala? Halata ba? Sinabi na niya sa akin noon na iniintay ka niya pero ayun, sige naman ako. Iniisip ko kasi na kailangan niya lang ng tulong mag-move on. I don't know what to say. Ang awkward, but thank you dahil nandyan ka para sa kanya. Honestly, nakakainggit na nga eh. Heto ako na panay habol sa kanya pero sa'yo pa rin siya bumabagsak. Gusto mo ba kausapin ko? Sinabi ko namang matagal akong mag-aaral sa Australia eh. Hindi na. Matapang ako eh. Actually, ako yung pumasok sa gulong to. Sinabihan naman niya ako eh pero ako yung matigas yung ulo. Kainggit lang din talaga. Actually, ako nga din naiinggit ako sa'yo eh kasi lagi mo siyang nakakasama dito. Ako nga laging kasama pero isip niya nasa iyo pa rin. I guess ganun lang talaga ang buhay. Danny, gusto kitang gayahin. So, okay, magiging matapang din ako. Sige, go lang. Parang nararamdaman ko na yung sasabihin mo eh, pero go. Okay lang ba na magkita kami ni Chris? I-rekindle yung naudlot naming romance? Alam ko sobrang out of place ako pero habang nandito ako gusto ko siyang makasama. Kala ko din talaga naka-move on ako pero nung nagkasama kami these past few days parang gusto ko. Wala naman akong magagawa kung gusto din ni Chris. Nakita at naramdaman ko naman yun habang magkakasama tayo. Parang ang nanonood lang ako ng cinema kapag kayong dalawa lang eh. Danny, I'm sorry. Di ko ma-explain kung tama ba to pero parang kailangan lang talaga ng closure. Kaya sana mapagbigyan mo kami. Wala nga kaming label, okay lang. Ilang beses ko naman sinabi sa sarili ko na okay lang kahit anong mangyari at pinilit ko lang naman yung sarili ko kay Chris. Ito na yung tubig nawala lang ako saglit. Parang close na kayo kagad Bakit parang naluluha kayo? Hindi. Sobrang ganda lang kasi ng summit. Oo. Na-appreciate lang namin yung beauty ng summit. Oo, ganda nga. Biruin mo, nagawa natin to. Tara, kaya muna tayo. Mga kamorkada, nang pinagmasdan ko sila Sheena at Chris, naisip ko talaga na bagay sila. Hindi na nakakapagtaka kung bakit may feelings pa rin si Chris kay Sheena. Mas naging mabigat sa loob ko nung narinig ko na may gusto pa rin si Sheena kay Chris. Alam ko na parang katangahan pero naisipan kong magparaya. Pakiramdam ko, ito ang tama kong gawin. Sobrang out of character. Nakakatawa nga na nagiging ganito akong madrama, pero baka ito ang tama kong gawin. Kaya naman, unti-unti akong naging distant kay Chris, para naman may oras siya with Sheena habang andito pa siya. Kanina pa kita iniintay dito sa tent. Tara,
Parang ang romantic alam mo na, dito sa tent. Danny, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Eto nga, nag-uusap na tayo. Nagkausap kasi kami ni Sheena kanina lang. Gusto mo ba na makasama siya muna? Iba ka talaga. Alam mo na kaagad. Nag-usap na kami kanina. Sabi ko nga, nasa sayo yan. Hindi naman kita mapipigilan kung anong gusto mo eh. Sorry, Danny. Napasok kita sa gulo na to. Wala kang dapat ikasorry. Walang label nga, di ba? Kasi kahit papano, nag-enjoy naman ako. So, sino ba naman ako? Danny, sana maintindihan mo. Naging totoo din naman ako sa'yo eh. Chris, tama na. Matulog na lang tayo, please. Mamimiss ko yung pagtitig sa'yo ng ganito. Ako rin. Chris, kahit ngayong gabi na lang, please. Danny. Chris. Kampay! Babe, anong kampay? Kontay dapat. Nasa Korean restaurant tayo. Okay na yun, babe. Basta masarap yung inuman natin. Tapos, alam mo kung anong tinawag sa akin ni Chris? Close friend! Close friend, yung ba kilala? Si Sheena pa yung nagtanong kung ano kami. Ay, hindi pa pala tapos magkwento ang kaibigan natin. Oo nga eh. Unahan na kita, Danny. Yung sunod niyan is para silang love team nung umaakyat kayo ng bundok. Huwag mo naman akong pangunahan, friend. Nagkukwento ako eh. Kasi naman, friend, ilang buwan na at nakailang ulit na tayo sa kwentong to. Let it go. I can't just freaking let it go! I spent so much time and effort! Oh, akala ko ba kaya mo? Sorry, Danny, pero... Ang tagal na namin nagkikita pero yung matawag ka na close friend, masakit eh. Akala ko din malakas ako. Pero ang obvious na mas gusto niya pa rin yung Sheena na yun kahit nandun ako sa tabi niya. Binigay ko naman sa kanya lahat pero parang nabaliwala lahat ng yun. Sorry po, Ma'am Sir, pero nakakaistorbo po yung kaibigan niyo eh. I'm afraid we have to ask you to leave. Sorry, sir, ah. Oo, paalis na din kami. Anong leave? Hindi pa ako tapos nagkwento ko. Tapos alam mo yun, nakita ko sila sa may bundok. Grabe talaga. Sir, ito na po yung bayad. Keep the change. Sobrang ganda. Friend, tara na. Hatid ka na namin. Nakakahiya ka na naman. Madami pa ako gustong sabihin. Guys, sorry uli nung nakaraang araw Kakahiya talaga. Friend, okay lang. Alam naman namin. Kakatawa ka nga. Ilang video ako sa'yo na sumusuka ka sa daan. Sakto pati pagbaba namin sa bahay nyo. Unang bati mo kay tito mo yung suka mo. Ay nako, please, tama na. Sobrang nakakahiya na. Napahanap tuloy tayo ng bagong tambayan dahil sa akin. Okay naman dito At yan talaga ang kailangan mo ngayon. Something new. Halos kalahating taon na, friend. It's time. I know. Kaya nga ito, bukas na ulit ang dating life ko sa mga apps. Oh, bakit napatitig ka dyan ng matagal? Ang lalim naman ng hininga na yun. Tingin nga. Yung post ni Sheena at Chris. Nung isang buwan pa yan. Malay mo, wala na sila, pero kagulat din na sumama si Chris na mag-Australia.
Bakasyon lang daw yun. Wala daw siyang balak mag-stay sa Australia. Actually, wag na nating pag-usapan. Kumain na lang tayo. Yan ang maganda. Try na natin tong pizza nila. At saka sus, sa tagal-tagal niyang inintay yung babae na yon, sabay hihiwalayan niya. Ay, bahala siya. Uy, kala ko ba kain na lang tayo? Oo, joke lang. Focus na lang ako sa date ko bukas. Tingnan mo, pogi-pogi pa. Yan ang gusto naming marinig. Good luck, friend! Oh anak, todo bihis ka ha. May date ka ba ngayon? Yes ba, heto nga paalis na ako para i-meet siya. Teka anak, may naghahanap sa'yo sa labas. Ha? Sino? Akala ko yung date mo kasi nakabihis eh. Susunduin ka pala? Hindi, dapat magkikita kami. Hi, Danny. Uy, mali atang bahay yung napuntahan mo. Danny, pwede ba tayo mag-usap? Long time no see, ha? Oo nga eh. Ako naman ang magiging matapang ngayon. Alam kong napaka-selfish nung ginawa ko. Chris, anong ginagawa mo? Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, diba, okay lang ako na sumama ka kay Sheena. Oo, pero na-realize ko na matagal mo nang napalitan si Sheena sa isip ko. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad, pero kahit alam ko na baka it's too late, sana mapagbigyan mo pa rin ako. Chris, hindi kasi ganun-ganun lang eh. Ang tagal kong nag-antay at alam mo naman na kahit papano pinaglaban kita pero iniwan mo ako sa ere. Nagkamali ako dun. Nung magkasama kami ni Sheena, mas naisip ko pa rin yung times na magkasama tayo. Ang dami ko nakwento kay Sheena tungkol sa'yo. Chris, nalilito ako eh. Masyadong biglaan. Oo, akala ko ba okay ka sa biglaan? Tara, labas tayo. May alam akong lugar. This time ako naman magdadala sa'yo sa favorite places ko. Chris, may date ako ngayon. Kahit hindi sa ngayon pero nangangako ako na araw-araw ako dito para bumawi sa'yo. Okay. Kapag pumunta ako sa date ko ngayon, mag-aantay ka ba? Deserve mo naman na makipagkita sa iba. Di ba nga walang label? Pero nandito ako. Susuyuin kita hanggang sa matawag kitang girlfriend ko. Teka, anak. Baka gusto mo ipakilala tong lalaking to. Oh, dito muna kayo sa loob at magmerienda. Christoph po. Chris na lang po for short. Ikaw ba yung palaging nakukwento ng anak ko noon? Baka nga ho. Pasensya na ho at ngayon nyo lang ako nakilala. Basta sigurado ka na sa sarili mo. Sa anak ko. Opo, sigurado na ho. Okay lang. Basta importante, maninindigan ka na. Narinig mo yon ha? Bukas, sunduin mo ako at ikaw bahala sa lugar. Oo, promise. Bukas na bukas, makikita mo ako dito. Okay, aasahan ko yan. Mga kamorkada, alam kong masakit ang ginawa ni Chris nung bandang huli. Pero masasabi ko din naman na bumawi siya nung nagparamdam siya sa akin uli pagkatapos ng bakasyon niya. Nung una, syempre, medyo mas naging maingat ako kung tatanggapin ko siya agad. Pero nakita ko rin ang effort niya. Yung dating hindi marunong magplano, gumawa ng surprise date. Tapos minsan, pinagluluto niya pa ako o kaya sinusundo. Yung mga bagay na hinihiling ko lang noon, kusa na niyang ginagawa. Kaya naman sinagot ko din siya and we're a very happy and supportive couple ngayon. Naging palaisipan yung pagpaparaya ko sa kanya with Sheena, pero sa tingin ko, yun pa din naman ang tamang desisyon.
dahil ayoko namang ipilit ang bagay na alam kong hindi para sa akin. Ang importante ngayon, parehas kaming nag-grow sa desisyon na yon at masaya na kami. And I can safely say na he's my boyfriend. The no-label days are finally over. Sana nagustuhan nyo ang munti kong kwento. More power to Dear MOR at sana madami pa kayong kwentong ibigay at mapulutan ng aral. Mabuhay kayo! Maraming pangyayaring di mo inaasahan. Kahit pa sa tingin mo'y ito'y iyong pinagplanuhan. Sabi ko bakit din ako tinatamaan? Ulit-ulit na naman kasing pinangihinayangan aking nakaraan. Maaari pa palang mapalitan. Di naman nagkakaganito, alam ko kung ano ang gusto ko. Pero bakit ba nagkakaganito? Kung ika'y dumating na, di mapigilan ang tibok na puso ko. Ikaw na ang tumatakbo sa isip ko. Di naman ako nagkakaganito, nangyari nang dumating kang biglaan. Alam mo ba na di mo na kinailangan kumatok pa sa puso ko, pinasok mo na biglaan. Di man ako nagpaganda, araw-araw ko'y gumaganda kapag ikaw na ang kasama. Sabi ko bakit din ako tinatamaan? Ulit-ulit na naman kasing pinahihinayangan aking nakaraan. Maaari pa palang mapalitan. Di naman nagkakaganito, alam ko kung ano ang gusto ko. Pero bakit ba nagkakaganito? Ika'y dumating na, di mapigilan ang tibok ng puso ko. Ikaw na ang tumatakbo sa isip ko. Di naman ako nagkakaganito, nangyari nang dumating kang biglaan. At ngayong nandito na tayo, inaamin ko sa'yong kinakabahan aking nararamdaman. Sabi mo'y kahit biglaan iingatan mo ako. Nagkakaganito, alam ko kung ano ang gusto ko. Pero bakit ba nagkakaganito? Nung ika'y dumating na, ikaw na ang tumatakbo sa isip ko. Nangyari nang dumating kang biglaan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, aggressive.